Hello guys, pag-usapan naman natin ngayon itong naging budget hearing ng Office of the Ombudsman, 'no? Kaharap siyempre itong si, Makabayan Black, Kabataan Party List Raul Manuel at siyempre yung kanyang partner in crime si, Franz Castro. Actually, 'no, hindi naman kayo maiinis dito, matatawa lang kayo kasi sinopla ng sarcasm ni Ombudsman itong dalawa. Sa mga pinagsasabi nila. So, obviously, hindi nila alam kung ano yung dapat nilang pinagagawa, 'di ba? Tara, panoorin natin. Pero palakayin natin para mas lalo niyong ma-appreciate. Complaint against these individuals ay yung ginawa nga nilang red tagging. Kung red tagging, wala akong binayolate na batas. May mga pagkakataon po, ginagamit ang ombudsman. Sana wag naman po gano'n. Dahil nga walang red tagging, pa-file mo ng kaso ng violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Para lang po yun yung nagpalusot tayo Diba? Ito yung tinatawag na yung palusot Mr. Chair, gusto lang po nating mag-respond doon sa remark na nagpapalusot lang po. Nice! Mr. Chair, gusto ko munang bigyan ng context yung aking tanong. Mr. Chair, may mga rights defenders, lawyers, alternative media, civic leaders, at maging isang think tank na nag-file ng administrative and criminal cases with the Office of the Ombudsman against several ex-officio members of the NTF-ELCAC. First to file their complaint noong February 2020 ay accused si Major General Parlade Jr., former PCOO Yusek Badoy, and former National Actually, it's Badoy. Is it Badoy or Badoy? Security Advisor Esperon. Magkakatabi yung mga ano. Tama ba? Si ano to Si Fresnedi itong katabi. Ayan, si Gabriela. For violating Republic Act 6770 for committing unreasonable, unfair, oppressive, or discriminatory acts. Also, Mr. Chair, on June 2020, Major General Parlade was also filed with a case because of violating the anti-graft law and the administrative code. Meron pa, Mr. Chair, December 2020, lawyers naman po nag-file din ng administrative complaint against Mr. Parlade, Ms. Badoy, and Mr. Esperon. Also, 2 days after, from human rights groups, nag-file din po ng criminal and administrative case against Mr. Esperon, Mr. Parlade, Ms. Badoy, and then PCOO ASEC Mocha Yuson for violating Republic Act 9851 in relation to the principle of distinction under international humanitarian law. Also, Mr. Chair, December 2020, tarin, administrative complaint against former NICA Director General Monteagudo, former Defense Secretary Lorenzana, and former Interior Secretary Anyo for violating the Code of Conduct and ethical standards for public officials and employees. Also, Mr. Chair, still December 2020, alternative media nag-file din ng complaint against Mr. Parlade, Ms. Badoy, and former NTF-ELCAC Executive Director Allen Capuyan. Ang basis naman po ay Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pati din yung Code of Conduct. In summary, Mr. Chair, 6 administrative complaints from various organizations and 2 criminal complaints pending before the Office of the Ombudsman. May we ask, Mr. Chair, ano na po ang status ng 6 na administrative complaints and 2 criminal cases? Since ang last po doon sa ating na-enumerate ay na-file pa noong December 2020. Honorable. Okay, even before natin marinig yung sagot dito ni Ombudsman, one of the biggest question that I have is that bakit kinakasuhan ang mga tao, gaya nila General Parlade, okay, na nakikipaglaban sa mga CPP, NPA, NDF? Bakit kinakasuhan itong mga alternative media kuno, mga lawyers kuno, itong mga mukha na to? Alam nyo, may mga nagsisirculate na videos. Actually, hindi siya nagsisirculate pero alone, but
it was a video from Joma season way back. Siguro marami sa atin hindi pa mga anak, no? Na in-enumerate niya. Ano-ano ba yung mga members ng CPP, NPA, mga legal fronts nila. May mga videos na rin po ako na nagamit ko yon at na-cite, no? Na mismong si Joma Season, who's the founder of this group, no? Na they are under the wing ng CPP, NPA, NDF. Diba? Pakinggan natin si ano. Chair, Your Honors, yung tanong po ay sa dami ng kasong yon, hindi ko alam kung anong status. But if the Honorable Congressman is referring to those cases against Parlade, Baduoy, et al., Esperon, with respect to the red tagging, those cases were already dismissed. Sa kadahilanan po na wala naman pong batas na nagbabawal sa red tagging. In the absence of a law, we cannot arrogate unto ourselves by saying na nag-violate ka ng red tagging. Red tagging po ang pinag-uusapan, but I am not really sure if this is the one that is being referred to by the Honorable Congressman Manuel. So, I will appreciate kung bibigyan po ninyo kami ng listahan, and I will inform you the status of those cases. Okay. So, malinaw na malinaw. There's no such law, no? Nasasabi na ipinagbabawal po ang red tagging. Besides, pagre-red tagging po was initiated by no other than the founder himself. Okay? So, ngayon, naiintindihan nyo na kung bakit nagpupursige si VP Sara na magkaroon siya, lalo na sa DepEd, ng confidential funds. Dahil doon sa mga identified organization na sinabi ni Joma Season as one of their legal fronts, yung mga members po nun nanglilinger sa loob po ng mga eskwelahan. No? Meron kabataan party list, meron din kabataan talaga as an organization. LFS, League of Filipino Student, andyan din yung ACT teachers. Okay, hindi lang sila party list, guys. They are an organization. Andiyan pa nga yung bayan eh. And so on and so forth. Those are identified as the legal fronts of CPP based na rin mismo sa testimony ng kanilang founder. So ngayon, dahil hindi nila makasuhan ng red tagging, dahil wala kang law against sa red tagging, kung ano-anong mga kaso ang binibitbit, kung ano-anong mga kaso ang ginagawa against dito. Diba? Punta naman tayo dito kay Franz Castro. Ito mas nakakatawa. Totoo lang, mas nakakatawa to. Ang tanong ko po first ay yung tungkol po sa confidential fund. So may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA? Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Hindi po nakakatawa. Ikaw yung nakakatawa dyan, Franz Castro. Ang boba mo. Sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So how often po nagko-conduct ang ombudsman ng mga lifestyle check po? Wow. How often? With all due respect, Your Honor, mayroon lang po sana akong gustong itanong eh. Mayroon po bang batas na nag-require na mag-conduct ng lifestyle check? Okay, so sa confidential fund po, Mr. Chair, from 2016 to 2024. So, mapapansin po natin yung confidential fund na appropriated ay like 20
20 million in 2016. Actual obligation is 8 million. 2017, 20 million. Obligation is 14 million. 2018, 20 million. Actual obligation is 13.4 million. 2019, 33.7 million. And then yung obligation po is 26. Gumamit ng Efficacent Relaxant Oil, init effects ng stress at headache, Efficacent Relaxant 26.9 million. So, kung babanggitin ko pa po yung iba, no, 2021, confidential fund is 33.7 million, o actual obligation is 13 million. 2022, 51 million ang confidential fund, pero ang actual obligation is 18.693 million. 2023, 31 million. So wala pa po yung yung obligation, actual obligation. And then you proposed 51.4 million for 2024. So ang first question ko po dun sa confidential fund. So ganun po yung yung ina-appropriate. Pero yung utilization, makikita natin ay mga 40 to 45% on the average. Can you explain that, Mr. Chair? Kung makakapagtipid po kami, bakit nga ba hindi? Kung kami po ay makikisuyo sa Intel community na hindi kami gagastos, bakit nga ba hindi namin gagawin? Kung may dadaan namin sa ngiti doon sa mga members ng ISAF na amin sometimes kinakausap para tulungan kami mag-imbestiga, bakit nga ba hindi? So kung makakatipid kami, gagawin namin. Ngayon, with respect to this confidential fund, I must be honest with you that the 51 million given to us by the DBM, which is the same amount that was proposed to the Office of the Ombudsman for the 2023 budget. 2022. 2022? 2022. Yeah. Yeah. You can also, for 2023, I think it was also 31. 30 million, 31 31 million. Pwede nyo bawasan ulit ng 20. Gawin nyo ulit yung confidential fund namin na 31 million. Yung 20 million, isadagay niya lang po ninyo kung pwede po sa MOE. We will learn to survive with the small amount that you will give us. I promise you that. Kaya sabi ko nga po, kung kami po ay makikisuyo sa Intel community na idadaan sa tasang kape, marami po kami kaping barako sa opisina o idadaan sa ngiti, gagawin po namin. Maraming pong salamat. Yes, thank you very much, Mr. Chair, dun sa explanation po ng ating Honorable Ombudsman. So, napapansin lang po natin, no, dahil tama po yung sinabi nyo kanina at inamin nyo na napakabagal po noong investigation, nung lahat ng yung ilang mga kaso. At kanina nga po yung ating pong colleagues earlier, sinabi niya po yung yung percentage ng mga natatapos na kaso. So, kung meron pong ganitong confidential fund ay bakit po na natitipid? So, hindi po ba dapat ay gamitin ito kung talagang gamit? Kasi hindi naman to pwedeng gamitin sa iba eh. So, itong sinasabi natin. Kasi kung nagsisave po tayo. Pinopoint dito ni Ombudsman, hindi naman kailangan gastusin ng gastusin at pwede namang meron kang, okay guys gaya na sinabi ni VP Sara, minsan nagsishare sila ng intel nila sa ibang ahensya nagsishare din ng intel sa kanila na hindi na kailangan gumastos. So it's the same logic na ginagawa ng Ombudsman. 'Di ba? Imbes na ikatuwa mo na nakakapag-save ang Ombudsman, kukwestiyonin mo pa. Nai-gets ko yung point, okay? Nga, baka kaya nila tinitipid para bumagal ang takbo. Hindi siguro. Kahit buhusan mo yan ng malaking pera, kung mabagal pa rin ang progreso, wala rin. Diba? Parang pinapalabas pa dito ni Franz Castro, parang sinasadya tuloy ng Ombudsman na patagalin yung mga kaso doon sa mga kinasuhan nila
related sa red tagging? Kinako-compromise natin yung halimbawa yung mga programs kasi itong confidential fund, you have to submit yung programs, activities, and project na related sa confidential. So, I hope, di ba, na ano nyo po to, na-utilize nyo, considering na marami tayong iniimbestigahan ng mga kaso. So, ito po bang mga confidential, can you give us the general stroke, no, or not specific, kung saan nyo itong ginagamit itong confidential fund para po sa information po ng ating taong bayan. So may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka-regular ito na ibinibigay? Alam mo, here's the thing. This is not the first time na itong si Castro ay nagtanong about sa confidential fund. No? Kahit iba-iba yan, the process is the same. Hindi ko alam kung ito si Castro ay may dementia na. Ang bilis makalimot. Ibigay for audit. Mr. Chair. Your Honor, please. Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Kasi Mr. Chair, gusto ko lang pong gusto ko lang pong mag-ano doon. Kasi nire-require po yun ng joint circular. Hindi siya nire-require ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding ginagamit na nila yung joint circular. Dati hindi nila alam yan kung hindi pa nire-raise yan dito sa internet ng mga vloggers. Diba? Tingnan na natin. Joint circular 2015 confidential fund. Okay, ito guys yung sinasabi niya. The circular shall cover funds provided for confidential and or intelligence activities that are in the GAA for the NGAs in the corporate operating budgets of the GOCCs, including their subsidiaries falling under the regulatory jurisdiction of DBM, and or the GCG, and in the appropriation ordinance of the LGUs. Okay. So, conduct of confidential activities shall, as far as practicable, be done with the proper collaboration with any of the following law enforcement agencies. So the PNP, Armed Forces, PDEA, or other agencies with law enforcement functions. Such collaboration, if undertaken, must be specified in the accomplishment report of the agencies. General guidelines. The following are entitled to CF or IF, NGAs, GOCCs, LGUs. If allocation of CF or IF shall be supported with a fiscal and financial plan indicating a proposed amount allocated. Okay, activity projects where disbursement pertaining to CNI shall be based. NGAs amount appropriated CF shall be included among items released comprehensively upon the approval of the GA and utilization and shall or the case of Constitutional Commission and other bodies belonging to the Constitutional Fiscal Autonomy Group and others. The case of NGAs. Wala naman nakalagay dito. Augment budget allocation of intelligence encounter, blah, blah, blah. Release and utilization CF shall require prior approval. Yan. So, kailangan ng approval ng presidente. LGU release and utilization of total CF shall be covered by the resolution duly approved by 2/3 of their members of the local peace and order council. The CIF shall use only the following confidential expenses. Ayan, nakalagay dyan.
Disbursement of CF shall be supported with documentary evidence payment among others, which shall be submitted to ICFAU in the sealed envelope. Supporting documents, hindi sinabing resibo. Disbursement of IF shall be supported with documentary evidence of payment. No? Sealed envelope, kept all blah blah. The same spec. The preparation of documentary evidence payment supporting the IE. Disbursement of CF and IF shall be supported by certification of accountable officers or IF under oath. Containing the following: certifying officers, accountable expenses were incurred, connection agency, Intel funds. So, we have the entire, it's 33 pages, guys. It doesn't say anything. Receipt. The following are required documents to support DV for the grant cash advance CF. Certified copy of the approved application for Fidelity 1 together with official receipt evidencing payment of premium list accountable officers with approved bond issued by the Bureau. Saan pa? Upon receipt of said transmit. Okay. Iba na yung receipt niya. It doesn't say anything, guys, no? Certified true copy of approved applications for Fidelity bond together with a copy of the official receipt evidencing payment of the premium or list of accountable officers. Receipt. Okay. But not pertaining to any of those things na sinasabi ni Castro. Ding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So, I beg to disagree po, no? Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Nice. Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po re-resibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano hong resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then alisin ho nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Bakit makatingkati sila malaman? At eto na lang yung biggest question ko sa inyo, guys, no? Bakit makatingkati silang malaman? Ang Makabayan Black, si Raffy Tulfo, sino pa? Si Risa Ontiveros. Init na init sila about sa Intel at saka or sa confidential fund. Bakit kailangan nilang malaman yung tungkol doon? It's confidential eh. It's not confidential because you want to keep it as a secret. But because there are things that not everyone should know. Kasi pwedeng madelikado yung mga taong involved. No, ma-identify yung mga safe house kung saan nakalagay. Paano kung salakayin yan, no, ng mga masasamang tao? Paano kung pagkainteresan yung tao na katulong nila sa pag-iimbestiga? Naisip ba nila yon? Siyempre, oo. Pero dahil
pakiramdam nila sila yung target, so kailangan nilang malaman kung sino-sino ang mga 'to. Para ba iwasan? Hindi. Baka para patahimikin. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din doon po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sa kanya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na pinamanmanan ako isang empleyado ng ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro mahihirapan yung intel officer na every now and then bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kuminsan lumalakad po na investigador 5. Yung 5 pong yun binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang Little Indian, yung gawain ng 10 Little Indian, bakit hindi ba nga ba gawin ng isang Little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kung pinalalakad o 2. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, 3 sila akong pinapupunta. Yun po ang pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyo yung tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat. O ngayon, alam na ni Franz Castro kung paano sila tutugisin. Yes, thank you very much po doon sa explanation. Nabubuhan ng mga taga-ombudsman sa kanya. Siguro with due respect to our ombudsman, hindi po ito nakakatawa, no? At hindi ito pwedeng sabihin na walang resibo dahil taon-taon po nakikita natin tumataas ang confidential fund. So kung ganyan po yung sinasabi ninyo, ano ba to? Kanina sinasabing nagtitipid. Tapos ngayon, sasabihin niya, tumataas taon-taon. Then, hiningan sila ng progress ng, what do you call that? Progress nung pag-iimbestiga. Ay, progress nung kaso. Ang gulo, di ba? So, baka ma-encourage ang mga lahat ng government offices na gumamit na lang ng confidential fund kung wala naman itong resibo. Kaya nga po meron tayong circular na dapat pong... Bakit? Lahat ba ng government agency humingi ng At dapat ba bibigyan nyo lahat? Hindi naman sundan ng ating lahat ng mga agencies. And ako personally, kung talagang mga investigation, yung ombudsman, pwede rin tayo dapat na mag-ano ng confidential, pero dapat with the proper liquidation ng mga ganito. Kasi kung sasabihin niyo na kahit wala na kaming confidential fund, so it's all right, mailagay yan doon sa dapat na paglagyan, katulad ng sinasabi niyo kanina, and other services. But to remind the ombudsman, dapat po maging observe natin yung due diligence at saka dun sa paggamit nitong confidential fund. So yun lang po. At saka yung savings, pag sinasabi po natin na savings, yun nga po yung ginagawa, minsan nagdududa kami, maraming mga PS na hindi naman nagagamit, nagsisave sila and so on. Kaya dapat magamit po ito. So yung next po ay tungkol doon sa
Memorandum Circular number 1 as regards to the submission ng mga SALN. So nagsasubmit po ba ng SALN ang Presidente at Vice President? Yes, lately? Your Honor. Okay, thank you po. Yes, Your Honor. The President, I think President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte has submitted their Okay, thank you for the information. Doon po sa Memorandum Circular number 1, Section 6, lifestyle check, even without SALN. So, how often po nagko-conduct ang ombudsman ng mga lifestyle check po? So, have you conducted lately ng mga lifestyle check po sa ating mga official and government employees? Dapat kung magkakaroon ng kung magiging batas yan, unang-unang ila-lifestyle check kayong makabayan block. Employees po. With all due respect, Your Honor, mayroon lang po sana akong gustong itanong eh. Natatawa yung ombudsman sa kanya. Mayroon po bang batas na nag-require na mag-conduct ng lifestyle check? Nagkakandak po kami ng lifestyle check in connection with cases that we're investigating. Nagkakandak po kami ng lifestyle check pag nag-file ng kaso for unexplained wealth. Nagkakandak po kami ng lifestyle check nang hindi na namin kailangan i-publicize pa that we're conducting a lifestyle check on this particular government official or employee. But the only question is, Why? what law has been violated? The law on lifestyle check, where there is none? Or shall we proceed to forfeiture when we find that the properties of this particular government official or employee is not commensurate to his salary? Which again is debatable. Marami po sa ating maraming pera o maraming ari-arian na maring not commensurate sa kanyang income. Pero lingid sa ating kaalaman, yung asawa ay nagdinegosyo. Lingid sa ating kaalaman ay nagbabayad naman pala ng tamang buwis. But para sabihin na nagla-lifestyle check kami at ito ay ipangalandakan namin sa publiko, hindi po namin gagawin yon. We will conduct our investigation discreetly. I must admit we are now conducting some lifestyle check on some government officials, but I cannot say sino po sa kanila. Yes, thank you po. Hindi naman sinasabi. Ito si Franz Castro, parang si Raffy Tulfo. Pag nasopla, babalikwas para lang umariba. Hindi ko naman po sinasabi na sasabihin niyo. Tinatanong ko lang po kung nagaganap. Very Raffy Tulfo. Sarap mong ututan sa mukha eh. Hanip na pag-iisip yan ni Franz Castro. Would you mind Yes, thank you, Congresswoman Mr. Chair. Franz, Mr. Chair. Last na po ito. okay. So hindi ko naman po sinasabi na sabihin niyo kung sino po yung nila lifestyle check niyo po. Malay mo, isa ka na ron. You never know. Kasi it is in your memorandum po na Memorandum of Memorandum Mandate. Circular number 1, Section 6. So, yun na po, Mr. Chair, at maraming salamat po sa ating ombudsman. O, diba? Tunog Raffy Tulfo. Kala ko nag-iisa lang si Raffy Tulfo. Ang dami niyo pala dyan. Pag nasopla, no, babanat din. Palibasa, pinahiya kayo. Imagine mo, pinapasweldo to ng taong bayan. 'Di ba? Akala mo yung yung mga nakakasabay mo sa parang etong tipo ni Franz Castro, yung parang mga nakakasabay mo lang sa sa isang eskwelahan habang nag-aantay ka ng bata. Tapos chumichika sa'yo. And then yung mindset niya is pambundok. 'Di ba? Nasopla ka ni ombudsman? Nag-iinarte ka diyan? Sinagot ka na nga? Uma-attitude ka pa? O, 'di ba? Nare-replicate na yung ugali ni Idol? O it's just that
Iisa lang talaga yung kanilang ano. Saka nakakita, nagtitipid na nga, 'di ba? Kukwestiyonin mo. Tapos yung hindi mo pagle-liquidate, no? With the use of ano, with the supporting document ng mga resibo, pinagmumukha mong corrupt yung tao. Nakakatawa, 'di ba? And again, yung linyahan niya doon, narinig ko na yun kay ano, kay Senator Chis Escudero during the Senate hearing with VP Sara. Tigil-tigilan nyo nga yung pagka-copy-paste nyo. Nakakairita. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Yun yung biggest question ko iiwan sa inyo guys. No? Bakit sa tingin nyo, itong Makabayan Black and Friends, ang init-init ng dugo pagdating sa red tagging at saka confidential fund? Ano ba kinakatakot nila? 'Di ba? Kung hindi ka naman guilty, hindi mo kailangan maging defensive. Pero kung ang kinakatakot nila na pati sila pala chine-check na, eh talagang matakot kayo. 'Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat. I'll see you in the next video. Bye guys!